Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, out kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano kung maging alagad ko o ano? Sa wakas ay ibinunyag ni Han Sanchen ang kanyang layunin sa mapanghusgang paraan. Siyempre, sa katotohanan, hindi maaaring magkaroon ng anumang pamimilit si Han Sanchen, lahat ng hitsura niya ay kung ano ang kinakailangan ng kasalukuyang sitwasyon. Kinailangan niyang kumilos at kumilos ng napakahiyang, upang ang mga taong ito ay hindi magkaroon ng anumang pagdududa o pag-iisip. Sa katunayan, ang galing ni Han Sanchen sa pag-arte. Siyempre, kapag nakita ng mga tao ang isang bagay na gusto nilang paniwalaan, talagang wala silang pakialam sa ibang mga bagay. Kadalasan, gusto lang paniwalaan ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan, sa ibang bagay, ayaw nilang makita, kaya natural na hindi nila ito papansinin. Sa makatuwid, kahit na napakasama ng mga kasanayan sa pag-arte ni Han Sanchen, ito ay talagang sapat na upang linlanggan ang lahat ng naruroon. Sa ilalim ng saligan ng buhay, nais ng lahat na panatilihin ang kanilang pagkakataong mabuhay, para sa lahat ng iba pang panlabas na salik na makakaapekto sa kanilang kaligtasan, walang sino man ang talagang nagmamalasakit dito. Siyempre, bukod sa kaligtasan, para sa grupong ito ng mga tao, may isa pang bagay na hindi nila maaaring tanggihan, o hindi maakit, na maging mga alagad ni Han Sanchen. Sino si Han Sanchen? Isa siyang VIP ng isang sikat na tindahan, at isang taong sobrang gulo kahit na ang kanilang may-ari ng tindahan ay makitungo. Ang susi ay ang kakayahan ng taong ito ay hindi magagapi, sila na nakatira sa mga sikat na tindahan ay talagang ipinagmamalaki ang kanilang sarili, sa kanilang mga puso, ang mga sikat na tindahan ay isang lubhang sagrado at hindi magagapi na lugar. Walang ibang lugar na katulad nila. Ito ay banal na lupain. Ito ay maaaring ang kanilang frog in the well cognition. Siyempre, may isip mo rin na na-brainwash na sila, pero ang mga cognition na ito ay totoo. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang paglitaw ng Han Sanchen ay ganap na nagwasak sa kanilang pangarap ng isang banal na lupain, natural, sa kanilang mga puso, ang bigat ng Han Sanchen ay higit na lumalampas sa maraming aktwal na bagay. Kapag narinig ko na ang isang tulad ni Han Sanchen ay nangangailangan ng mga disipulo, iniisip ko kung sino ang makakalaban sa nakamamatay na taksong ito. Sa totoo lang, walang makakatanggi, lalo na kapag ang mga ito ay direktang nauugnay sa sariling buhay, ito ay halos ganap na hindi mapaglabanan. Ibig sabihin, lahat kailangan mahiya. Ibig sabihin, galing sila sa isang sikat na tindahan ngayon, para sa ilang mga pangunahing bagay, hindi nila ito malalampasan, kung hindi, natatakot ako na maraming tao ang luluhod sa mismong lugar at magmakaawa kay Han Sanchen na kunin siya. Ngunit kahit napigilan nila ang panloob na salpok na ito, sa katunayan, mahirap para sa kanila na magpanggap na kalmado gaya ng kanilang iniisip. Kung kayo lamang ay magiging mga alagad ko, at nais kong iligtas kayo, maaari bang mabigyang katwiran? Maari ko pang salungatin ang ilan sa mga kagustuhan ng may-ari ng iyong sikat na tindahan. Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan nilang gawin ang isang bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Naniniwala akong maiintindihan mo ang aking mga iniisip tungkol dito. Nang sabihin ito ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Siyempre, kung ayaw mong pumayag, okay lang talaga, sa totoo lang, medyo maganda para sa akin ang treatment na natatanggap ko sa sikat na tindahan. Panipi. I don't want to have any confrontation with them, especially because this is not actually because I have anything to do with them, but just for the lives of you people. Pagkasabi nito, mukhang nanghihinayang si Han Sanchen, umiling at naglakad papasok ng bahay, na para bang sinasabi niya sa
grupo ng mga tao sa kanyang mga kilos na siya ay naging malambot ang puso at nataranta, ginawa ang naturang desisyon. Sa huli, ang lahat ay grupo lamang ng mga sundalo, sa katunayan, hindi pa nila na-encounter ang mga nangungunang trick ni Han Sanchen. Hindi banggitin ang mga ito, kahit na maraming mga may karanasan na mga tao ay madalas na hindi kayang labanan ang mga panlilinlang ni Han Sanchen ng sunod-sunod. Tama na, pagkatapos makumplito ang huling bahagi ng buong palabas ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang nagkatinginan, at pagkatapos silang lahat ay gumawa ng ganap na pare-parehong tugon sa isa't isa, magpas siya. The next second, biglang naglakad lahat sa likod ng Han Sanchen. Pagkatapos, sa isang plop, lahat ay lumuhad sa lupa ng pantay. Ang kagalang-galang na panauhin ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan, kung matatanggap mo kami bilang iyong mga alagad, ito ay isang pagpapala para sa amin. Oo, handa kaming laging nasa tabi mo at pagsilbihan ka. Sino ba naman ang hindi gugustuhing mabuhay at may pasok sa pintuan ng hita ni Han Sanchen? Ito ay Han Sanchen, kung maaari kang maging alagad niya, tiyak na marami kang makukuhang mga turo sa hinaharap, natural, makakakuha ka rin ng maraming pagkakataon para sa paglago. Sabi nga sa kasabihan, may natutunan ka sa kung sino man ang sinusundan mo, natututo ka ng panlilinlang mula sa isang sinungaling, natututo ka ng pagsusugal mula sa isang sugarol, at natural kang natututo ng mga advanced na bagay mula sa isang eksperto na hindi matutunan ng iba. Si Han Sanchen ay isang dalubhasa sa mga eksperto, sino ang tatanggi na sumunod sa gayong eksperto? Tsaka isa lang ang alam nilang lahat, ibig sabihin, wala talagang tao sa paligid ng Han Sanchen ngayon, ibig sabihin sila ang unang batch ng mga disipulo. Ang payat na kamelyong ito ay mas malaki kaysa sa kabayo, kung sila ang maging unang batch ng mga disipulo, kahit na sila ay hindi gaanong talento, sila ay tiyak na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao. So no matter what, qualitative improvement ang cultivation nila compared ngayon. Paano magiging ayaw ng mga taong ito? Hindi agad nakasagot si Han Sanchen, nakatalikod pa rin siya sa kanila, tila napakahirap na desisyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpakawala ng bongga ang lalaking ito. Hey, but if you follow me, it means you need to betray Mingmen. Of course, now, I am on good terms with Mingmen, so theoretically, you don't have any big changes in your position. Pero ang ambisyon ko ay dapat higit pa dyan, sa hinaharap, maaaring kaaway ako ng mga sikat na tindahan, o maging ng mundo, willing ka bang sundan ako? Nang marinig ito ng lahat, tumingin sila sa akin at tumingin ako sa iyo, sa sumunod na segundo, halos walang pagdadalawang isip ang lahat. Kung handa kang tanggapin kami bilang iyong mga alagad, natural, bilang iyong mga disipulo, kami ang mangganguna, kung ikaw ang kaaway ng mundo, lalabanan namin ang lahat ng tao sa mundo. Oo, pinag-isipan na namin. Sa totoo lang, napakaganda ng routine ni Han Sanchen, sa simula pa lang, ang pagtaas mula sa 5 tao ay naging 50 tao ang kanyang intensyon. Ang layunin, syempre, ay napakasimple. Gusto niyang malinaw na malaman ng lahat ang katotohanan na talagang nagmamalasakit si Han Sanchen sa mga taong ito, ngunit ang madilim na bahagi ng sikat na tindahan ay nagpapahirap dito, nang ang grupong ito ng mga tao ay humarap sa pagsubok ng buhay at kamatayan, at nalaman na ang kanilang mga Panginoon ay walang pakialam sa kanilang buhay, at itinuring pa sila bilang mga mababang nilalang, kung gaano sila katapat sa kanilang mga Panginoon ay mawawasak ito sa isang iglap. Parang naging sobrang loyal ka sa superior mo, willing to go through fire and water for him. No matter what, gayunpaman, kapag isinapanganib mo ang iyong buhay, bigla mong napagtanto na sa katunayan, ang iyong posisyon ay nasa iyong superior, at maaaring wala kang karapatang gawin ito, hindi man kasing husay ng aso. Sa oras na ito, ang iyong puso ay agad na lalamag, at ang iyong katapatan ay halos ganap na gumuho sa oras na ito. Maaring hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit matatakot ka na ang iyong katapatan ay nabigo. Sa makatuwid, mahirap para sa isang tao na panatilihin ang kanilang orihinal na intensyon sa ilalim ng mabibigat na disenyo gaya ng Han Sanchen. Sa sandaling ito, ang 25 tao, halos lahat ay lumingon kay Han Sanchen. Hindi magiging masyadong mapagpanggap si Han Sanchen. Nang makitang halos pareho na ang sitwasyon, bigla siyang tumango, bumantong hininga, at sinabing,
bihira ka lang magkaroon ng ganyang puso, okay? Since you are willing to do whatever it takes, in fact, I'm willing to help you. Gayunpaman, gusto mo pa rin akong isipin muli. Marangal na panauhin, hindi, distinguished master, bakit iniisip mo pa rin ito? Yes, respetado master, bakit mo pa iniisip yan? Napabuntong hininga si Han Sanchen, bagamat sinabi kong magiging kalaban ako ng sikat na tindahan sa hinaharap, sa katunayan, kung ililigtas kita, nag-aalala ako na talagang magiging kaaway ako ng sikat na tindahan ngayon. Alam mo rin na ang paghila sa iyo dito ay hindi lang tungkol sa pagpapalit ng tindahan, ang pinakamahalaga ay ang grupo ng mga tao natin ay lumabag sa mga patakaran ng sikat na tindahan. Sa isang pangungusap, ang lahat ay ganap na natigilan. Sa katunayan, naiintindihan nila ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen, at naiisip pa nila ito. Total iba naman ang ginagawa nito laban sa utos ng may-ari. Lahat sila ay matatanda mula sa mga sikat na tindahan, kaya natural na alam nilang lahat ang mga alituntunin ng mga sikat na tindahan, pati na rin ang ilan sa mga bisyo at estilo ng trabaho ng kanilang sariling mga may-ari. Kailangang sumalungat sa kanyang ginawa ang mga nanghuhuli sa kanyang harapan, kahit na alam ng ibang tao ang kanilang sitwasyon, maaari silang magdepekto. Sa oras na iyon, ang buong sikat na tindahan ay malamang na nasa ilang kumpletong kaguluhan. Gagawin nitong lubos na komplikado ang buong sitwasyon. Ang mga VIPs ay maaaring hindi lamang bumagsak sa mga sikat na tindahan, ngunit sa ilang mga lawak, maaaring magkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng dalawang partido. At ang ugat ng lahat ng ito ay ang iligtas sila. Sa makatuwid, ito ay talagang napaka-normal para sa mga VIPs na magkaroon ng ilang mga pagsasaalang-alang. Sa oras na ito, bagaman maraming tao ang nagnanais na huwag isipin ito ni Han Sanchen at direktang sumang-ayon sa kanila, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanilang mga labi, hindi nila ito masabi. Sa ngayon, ang pinakamagandang pagpipilian ay syempre ang maghintay ng tahimik sa desisyon ni Han Sanchen. Makalipas ang halos 1 minuto o higit pa, paulit-ulit na nag-isip si Han Sanchen at nagdesisyon. I have figured it out. I have the final say on what I want to do. As for other factors, I don't want to consider them. I have done it, the world is my enemy, and I will definitely bear the whole world. Nang matapos siyang magsalita, biglang tumingin si Han Sanchen sa grupo ng mga taong naruroon at nagsabi, kaya kitang iligtas at turuan pakita ng ilang mga kasanayan at pamamaraan sa paglilinang, kaya, ano ang iyong saloobin? Pagliligtas ng mga buhay, pagpapabuti ng paglilinang, at pag-aaral ng mga lihim na pamamaraan, wala sa mga ito ang gustong-gusto ng grupong ito sa ngayon, nang marinig nilang sinabi ito ni Han Sanchen, agad namang tumango ang grupo ng mga tao. We are also willing to follow our mentor to the death. Nang matapos siyang magsalita, isang grupo ng mga tao ang yumuko ng 3 beses sa lupa. Para ang grupong ito ng mga tao ay makapagsalita, makaligtas, at makasunod sa ganoong malaking pagbaril, tiyak na ito ay isang bagay na maaari lamang nilang pangarapin. Pagkatapos ng lahat, ang malaking pagbaril na ito ay isang nakakatakot na nilalang na maaaring direktang makapinsala sa kanilang mga ninuno, sadyang hindi siya kasing lakas ng iniisip ng mga ordinaryong tao. Natural, ang pagsunod sa gayong mga tao ay nagiging mas kumpiyansa din sa kanila. Okay, kung ganoon, bumangon na tayong lahat, pagkasabi nito, sumulyap si Han Sanchen sa direksyon ng pinto, may tenga ang partition wall, kaya kailangan pa rin tayong mag-ingat sa paggawa ng mga bagay. At least, bago ka namin ganap na mapagaling, ang mga bagay na nagawa natin ay hindi maaaring maging extraneous para pahintulutan ang iba na pigilan tayo. Lahat, tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, paano nila malalaman na niloko sila ni Han Sanchen? Ang kanilang mga puso sa sandaling ito ay talagang puno ng pasasalamat kay Han Sanchen. Ang isang malaking shot na tulad ng mentor na ito ay talagang gagawa ng ganoong detalye para sa isang grupo ng maliliit na hipon na tulad nila. Oo, nagpapasalamat na sabi ng lahat. Tumango si Han Sanchen, at saka ikanaway ang kanyang kamay, patuloy kang umupo sa tabi ko tulad ng dati, tutulungan kitang palalimin ang lason sa dugo sa iyong katawan. Sa pagkakataong ito ay magtatagal, ngunit ito ay maaaring sugpuin ang mga lason na ito sa isang malaking lawak, at syempre maaari rin itong lubos na mapabuti ang iyong paglilinang, dapat ay handa ka sa pag-iisip.
Mabilis na tumango ang lahat at umupo ulit ng masunurin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Han Sanchen gaya ng dati, ngunit direktang pinaandar ang lahat ng demonyong enerhiya, habang nililinas ang iyong lason sa dugo para sa kanila. Ginamit din niya ang sarili niyang lakas ng demonyo para makatalyze ang mga lason sa dugo na ito at hayaang mag-circulate ang mga ito, nagkakaroon sila ng ilang lakas sa loob ng kanilang mga katawan. Sa ganitong paraan, makakamit ang layuning binanggit ni Han Sanchen, na hindi lamang nakakatulong sa kanila na sugpuin ang nakakalason na dugo sa kanilang mga katawan, ngunit tumutulong din sa kanila na mapabuti ang kanilang paglilinang at lakas. Sa katunayan, para sa Han Sanchen, kung paano ay detoxify at ibahin ang anyo ng lason sa dugo ay simpleng bagay, hindi lang niya magagamit ang ganoong komplikadong proseso, at hindi rin ito maaaring tumagal ng ganoon katagal. Ginagawa ng taong ito ang lahat para makita ng mga taong ito na mahirap gamutin ang lason, at ipaisip sa mga taong ito na may kakayahan si Han Sanchen, hindi lamang niya mababawasan ang lason, kundi mapahusay din ang kanyang paglilinang. Ang layunin, syempre, ay makuha ang puso ng mga tao. Dahil alam ni Han Sanchen na bagamat siya ang nasa kaibuturan ng kalaban, hindi sapat na gumawa ng pinsala mag-isa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!